Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong nakakabiglang balita, no? Kasi napopokus tayo sa West Philippine Sea, sa mga ginagawa ng Pangulo sa pag-distribute ng mga bigas, tulong, ayuda, no? At kay Mr. Wonderful Tonight. Sa mga budget hearing, mga confidential funds, nako, ayaw ko nang itapik yung confidential funds kasi pag nababanggit ko yung favorite ninyo unsub. Mga sensitive, ano ba yon? Balik na kayo. No, yung mga nag-unsub dyan, balik na kayo. Ano tayo kayo naman nagre-reaction nga at opinion sa mga bali-balita, kayo naman. Baka gusto nyong marinig, purihin ko yung Makabayan Black. Purihin ko yung mga makakaliwang grupo na sumisira sa gobyerno. Ganun po ba? So, ang pag-uusapan natin, mga kababayan, ay itong napaka-importante. Kasi ito yung sumisira sa utak, no, sa pagkatao ng mga kababayan nating mga lango dito. No, ano po yun? Yung illegal na droga. No? Kamakailan lamang, talaga pong nagtatrabaho itong ating mga kawani ng kapulisan, customs, PIDEA, no? At sila po ay nakakakumpiska ng mga milyong-milyong halaga ng ipinagbabawal na gamot, no? So bago po tayo magbigay ng opinion at reaction at ibalita sa inyo ito, no? I-flex ko muna po 'yan. Haya Nature Resort, no? For more details, punta po kayo sa kanilang Facebook page. Nandun po ang phone number, email at ang kanilang webpage. At pasalamat po tayo sa lahat ng ating channel members na walang sawang sumusuporta at hindi pa po bumibitaw sa ating mumunting channel. Maraming salamat po sa inyo at doon po sa ating mga masugid na manonood ng ating mga video premiere. Maraming salamat po. God bless you all. So unahin po natin itong balita sa Manila Bulletin. Naku, ang laking halaga nito mga kababayan at kung totoo man ito na itong mga nagdala nito, nakakaawa po kayo, no? Hopefully maimbestigahan ito maigi kung sa aking opinion lang bago natin basahin, kung sila man po ito o parang Paul Guy lang, nakakaawa po, no? Yan po, PIDEA. Over 76 million pesos worth of cocaine seized at NAIA during interdiction operation. O, ayan po, no? Kakaawa itong mga ito. Dalawang babae pa man din, no? Government Anti-Narcotics Operative seized on Thursday, September 28, more than 76 worth of cocaine following the arrest of 2 inbound passengers from Doha, Qatar during an interdiction operations at the Terminal 3 of the Ninoy Aquino International Airport. In an initial report, the Philippine Drug Enforcement Agency said that Siti Ahasha binti and Nur Alabiya binti Hanape were nabbed at around 1 a.m. at the Customs International Arrival Area of the airport during the operation. Mukhang natiktikan na ito. Mukhang meron nang nagbigay ng information ng maaga sa ating mga customs sa PIDEA, no, na meron silang natiktikan na may mga magdadala ng kontrabando, no? Upon the search, the operating unit confiscated 1 green luggage containing 14 cans and 2 cylindrical containers where 341 pieces of pellets with white powder substance suspected to be cocaine were concealed. 2 tin cans placed inside a duffel bag which have 223 pieces of pellets containing white powder substance suspected to be of the same. 1 identification card, 2 passports, 2 boarding passes, 2 baggage declaration form, 2 baggage tags, and 2 cellular forms. The operation was carried out by the NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ay naku, kakaawa naman itong mga ito. Di po ba mga kababayan? Naku po, ewan ko po kung anong gagawin dito sa mga to. So ito pa po, no, idagdag natin to mga kababayan, no. The same thing, no, sa balita rin, no. Travelers arrested for smuggling 76 million pesos cocaine kasi kulang po yung information doon kanina, no. In a statement, Customs said the smuggling attempt violated the Comprehensive Drug Act or the Republic Act
9165 and the Customs Modernization and Tariff Act. The BOC NAIA continues to protect the national borders and enhance its efforts by coordinating with other agencies. So tingnan nyo, ang nagtatrabaho ang customs, nagpapasikat po talaga sila. No, hindi lang pala sa agricultural, lahat po kasama sila. Kakawa naman tong dalawa na to, no? Kakasuhan kayo dyan habang buhay na pagkakulong po yan. Pasalamat kayo, walang bitay, no? So eto pa po, alis tayo sa NAIA. Salamat naman, congratulations dyan. Sana maimbestigahan maigi yan, malaman kung sino ang source, saan galing, no? At maparusahan ng tama kung may kasapakat pa sila. Congrats naman sa inyo dyan, sa NAIA. Ganyan sana ang trabaho. Hindi yung puro kulambit lang kayo. Hindi yung lumalamong kayo ng kung ano yung nilalamon ninyo galing sa nakaw. Di po ba? Pasensya naman. Pero this time, it's commendable. Buti na yan, 76 million eh. Eto naman. Naku, ito nakakalungkot mga kababayan. Nangyari pa to dun sa lugar namin, diyan sa Zambales, no? Ito, another kontrabando, illegal na naman, no? Pinagbabawal na gamot. Saan naman nangyari ito? Tingnan natin. Manila Bulletin again. Maraming salamat po, Manila Bulletin. Custom towards 3.8 billion pesos drug smuggling plot. Ay, naku, Diyos mio, ang sakit nyo naman sa ulo. Another one, pero ito, 3.8 billion. Billion na usapan. An operation conducted by the Bureau of Customs, Customs na naman, yay, has thwarted an attempt to smuggle narcotics with an estimated value of 3.8 billion pesos. Acting on a report provided by the intelligence group, law enforcement officials successfully seized 530 packs of methamphetamine, each weighing around 1 kilo. Ay. The illicit substances were concealed within 1x40 container, which had been falsely declared as containing 881 bags of animal feeds originating from Thailand. Bureau of Customs Port of Subic. Ay, sa Subic. Bakit dyan dumaan kaya, no? Ano kayang meron dyan sa Port of Subic? Malamang to sa Subic Bay Metropolitan Authority, sa SBMA. Anak ng siopaw. Ay, sa bagay, may nababalita po dyan. Matagal na, no? Kailangan ng intelligence pan, Ginoong Rubio, maraming mga bataan mo dyan sa Subic, lalo niya dyan sa Freeport, no? Sa loob ng Freeport, marami po ang demonyo dyan. Nakakahiyamang sabihin, taga dyan po tayo, pero talamak po talaga, pero binabaliwala. Dahil alam nyo na, this joint operation involved the collaborative efforts of the BOC, the NBI, and the PIDEA, and the DOJ, ensuring the success of the mission. The shipment was subjected to a series of security measures at the port of September 21st, including a pre-lodgement control over an X-ray scanning, which raised suspicion about its contents. As a result, District Collector Siriaco Ugay and his team carried out a physical examination. Ay mabuti naman, Mr. Ugay. Joining Ugay were representatives from the NBI, PIDEA, DOJ, SBMA, yung SBMA po, yung Subic Bay Metropolitan Authority, Customs Anti-Illegal Drug Force, and PIDEA K9. Aba, may aso pa. Matindi yung aso na yan. Yari kayo. No? Tingnan nyo si Robin. Di ba ang tindi? Ang tindi, di ba? K9 ba siya? Tatanong lang po, no? Paningin nyo ba, K9 ba si Robin? K9? Kaya ang tindi, di ba? During the examination, samples were extracted from the shipment and promptly handed over the PIDEA for chemical analysis. The result confirmed the presence of methamphetamine, commonly known as shabu, which is classified as dangerous drug under Republic Act 9165. In light of this, Ugay issued a warrant of seizure and detention on September 23rd, citing violations of the Comprehensive Dangerous Act
as well as the Customs Modernization and Tariff Act. Following the seizure, the confiscated drugs were promptly turned over to the PIDEA. Subsequently, a controlled delivery operation was carried out by the MBI and PIDEA. So yung mga sinasabi po nilang controlled delivery, hindi mo na kinumpis kayo yung tuluyang inilagay sa storage for evidence purposes. Ang ginawa po nitong dalawang ahensya na to is i-deliver muna para malaman kung saan pupunta at sino yung tatanggap. Ayun po yung controlled delivery na sinasabi. Diba dyan na biktima yung anak ni Rimulya? At napapanood ko rin po yan dito sa, may series kasi yan, yung How to Catch a Smuggler, yung sa mga airport, no? Alam nyo ba yung kung napapanood nyo po yun, no? Bigyan ko lang kayo ng details. Sa airport, yung mga airport dito o yung sa mga Pacific, yung sa Australia, Netherlands, napapanood ko po yan yung may mga series. Sa airport, meron silang mga, kunwari, suspicious yung tao na yon. At dun din po sa mga parcels, yung mga delivery, yung kunwari may nagpadala. Hindi ka agad-agad yan, sige, pasok mo dyan, hindi. Yung lahat po niyan, dumadaan sa x-ray machine. At nakikita kung ano yung content. Pag may nakitang anomaly, bubuksan po nila. Ganun po. Panoorin nyo po yun. Baka meron na sa Netflix o sa whatever streaming services you have. How to Catch a Smuggler, yung title. No? I'm not promoting it. Sinasabi ko lang sa inyo. Ganun din po. Kung doon sa parcel, no, kasi delivery, parcel, nakita. May mga, yung iniinom, yung latest ngayon. Yung nagsisimura sa F. Si Pen. Yan. Tapos may address doon, naka-address. Yung gagawin nila, tatawag sila dito, yung tulad nito, PIDEA, dito iba equivalent, no? Tatawagan yung PIDEA at MBI, okay. Ano yan, ilalag nila, susulat, ganito. Tapos ibibigay doon, sila nang bahala. Pero bago gawing ebidensya, ilagay sa storage locker, i-deliver muna. May ibang magdi-deliver, pero agent din. Tapos pag nandun na may tumanggap, huli ka! Yung, ganun po. Yung iba nga talagang, halimbawa, LA. Tapos nasa, Vegas. Ida-drive nila. From Vegas to LA naman is mga 3 hours drive. Pero ang pagod pa rin yun. Kasi minsan traffic, di ba? Naikwento ko lang po, no? Di po ba? Ito ang sabi ni Ugay. In this significant operation, law enforcement agencies successfully apprehended $3.6 billion pesos worth of shabu, delivering a major blow to the drug trafficking. Correct. The collaborative efforts of our dedicated teams, commencing with the BOC, whatever agency, commendable na po kayo dyan. No? Magaling, no? So, eto na po. Another report from Manila Bulletin. Ito po ang sabi ng Department of Justice. 3.6 billion pesos shabu seized in Mexico, Pampanga. Ayan. Baka ito yung sinasabi nilang controlled delivery. Ewan ko po kasi yung isa kanina 3.8 billion pesos no? Ito naman 3.6. More than 3.6 billion worth of methamphetamine hydrochloride, locally known as shabu, has been seized from a warehouse in Mexico town in Pampanga, sabi po ni Justice Secretary Rimulya. Rimulya said the confiscated illegal drugs are the biggest catch so far under the administration of President Marcos. A total of 530 kilos. Naku, ang dami nito. Parang ito nga yun, no? Sabi rin dito kanina, 530 packs Di po ba? Baka ito nga iyon. It's weighing 1 kilogram. Tama. 530 kilos. Ito yun. Amounting to 3.6 billion. Magkaiba lang sila ng value. 3.8. Ito naman 3.6. Were confiscated and believed imported from the Subic port. Baka nga ito. Related ito, mga kababayan. Baka ito, dinala, sinubaybayan nila, dinala sa, dito sa Mexico. Mexico. Kala ko Mexico dito. Town of Mexico in Pampanga. Di po ba? He said that foreigners are definitely involved in the illegal acts with the help of local government officials who are now under investigation. Nakita nyo yon? Narinig nyo? With the help of local government officials. Sino kayang LGU dyan? Sa Subic at saka sa Mexico, Pampanga. Hinahabol na po, iniimbestigahan na po ng MBI kung sino ang mga to. Hindi pa po nila dinidisclose, no?
The NBI in a statement said the operation was done in collaboration with the PIDEA, BOC, NICA, under the guidance of Secretary Remulla. It said these law enforcement agencies managed to seize 59 brown boxes containing 530 mixed red tea bags and golden tea bags containing white crystalline substance suspected to be, yun na nga, yung pinagbabawal na gamot na shabu. Each box carried it with a plastic bag of chicharon or dried fish to conceal the illegal drugs. Ay, nasa ilalim pala sila. Along with the cases of soft drinks and sacks of feeds with markings in the Thai language. So, ayun na, siguro ito na nga yun. Yun ang galing doon sa Subic. Naku, nakakaya naman tong lugar na namin. The illegal drugs arrived at Subic Port. Ayun, sa SBMA. Patay na. Naku po, ayos ko po. Nakakahiya. It's a big blow to the place dyan sa Subic. Oh, di po ba? Ano ba naman yan? Ito pa ang sabi ngayon ni SOJ Remulla. Nakakahiya po ito. You've been tagged and marked as what? Yan no, abante tonight. Subic, talamak sa smuggling. Hindi po ako nagsabi niyan. Si mismong SOJ na. Kasi noon mga kababayan, bali-balita na po yan. Hindi lang yung mga ganong pinagbabawal na gamot ang nakakapasok dyan illegally. Kung ano-ano pa. Ng siopaw. Dapat talagang linisin yan. Kaya pala gustong-gusto ng ilan na maging SBMA administrator. Gawa siguro nito, smuggling. Nagtatanong lang po. Kayo dyan po sa Subic kung sino man kayo na namamahala dyan. Ginawa nyong masama. Ginawa nyong tahanan ng smuggler ang Subic. Di ba kayo nahihiya dyan? Sino bang namamahala dyan sa Subic? Wala po akong balita. Baka may mabanggit akong pangalan dito. Alam nyo na. Di po ba? O kayo dyan sa mga taga-Subic. May yahiya naman kayo. Pinatututukan ngayon ang Subic matapos umanong makapasok ang 3.6 bilyong halaga ng hinihinalang sabu sa daongan nito at napunta sa isang warehouse sa Pampanga. O yun na nga yun, related na nga yun. Ayon kay SOJ Remulla sa isang briefing ay ito na ang pinakamalaking nasabat na illegal na droga ngayong taon sa bansa. Binigyan diin ni Remulla na dapat matyagang mabuti ang daungan ng Subic dahil dito rin ipinapasok ang mga smuggled na produktong agrikultura at iba pa. Ay, nakakahiya po kayo. Visit? Di po ba? Kakaasar, oh. Tama pala yung mga sabi ng mga taong bayan dyan. No? Mahiya naman kayo. Sabi nga nung sinundan ni Duterte, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? Siyempre, sampa sa mga smuggler, sa kartel, putik siguro kung ilang sako-sako ng perang nakukuha nyo. O di kaya automatic deposit, ano? Kung sino man kayo, sana mahuli yan, SOJ. Para tapos ilakad natin dyan sa bayan ng Subic. Palakarin nyo, pangalandakan nyo, ito yung mga gumagago sa bayan natin. Hindi natin kailangan yan dyan sa Subic. Kakahiya. Ganda-ganda ng bayan ng Subic. Ganda-ganda ng SBMA. Ganda-ganda ng Olongapo. Tapos may mga taong ganito nasisira sa imahe ng bayan. Bayan ng Zambales. Ang dami po kasing, alam nyo naman, coastline yan. Di po ba? Pero napakalaki po ng port dyan sa Subic. Dyan, lalo na dyan sa Subic Bay Freeport, sa Subic Bay Metropolitan Authority, yung dating base ng US Navy. Oh. Di po ba? Nakakahiya eh. O ngayon, talamak, sinabi po. Subic, ulitin ko, talamak sa smuggling. Pangalandakan nyo yan, sino bang administrator dyan, sino ang mayor dyan, sino ang governor dyan, sino ang congressman ng anong distrito na yan. Hanapin nyo yan. Huwag nyong pagtakpan yan. Ikaw SOJ, habulin nyo to. No, kasi sabi niya may foreign daw saka local officials mo. Huwag nyong i-whitewash yan, ha. Nako, tatanungin kayo dyan. Nabasa na po yan. No? Kaya gagamitin na natin yung ginagamit ng mga makabayan. Nais po ng taong bayan na malamang kung sino ang mga yan. Whether foreign or domestic. Mga walang hiya kayo.
O, after po yung nangyari yun, ito po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine News Agency. PBBM, whole of nation approach needed to curb illegal drugs. O, tama, di ba? After ng biggest haul nila, 3.6 or 3.8? Ano ba talaga? 3.8 o 3.6? Secretary Rimulya. Kasi sabi ng bulletin magkaiba report pero the same amount lang, the same weight. O. Bakit nawala yung 0.2 billion pesos? Baka tulad yun ng mga pulis ha. Sabi ng, di ba binasa ko kanina Manila Bulletin 3.8? Tapos yung sa kabila nun, nasa Mexico, Pampanga na, naging 3.6? O baka na-misinform lang tayo. Baka mali lang ng typographical error. Sisihin nyo po yung Manila Bulletin, doon natin binasa. O bakit magkaiba ng amount? Pero pareho ng pinanggalingan, pareho ng destinasyon, pareho ng yung 530, 1 kilogram each. Bakit magkaiba ng kwenta? Kulang, short. Nalenlen ba kayo? Kung ang iisipan ng taong bayan dyan, bakit short? Baka alam na. Secretary Mulya, ha? I'm not alluding for something, but look at the amount that Manila Bulletin, pagsabihan mo ang Manila Bulletin, you have to correct your numbers. Don't be like Lenlen. Di ba mga kababayan, hindi ako magsinungaling sa inyo, ipakita ko pa sa inyo. Kanina sabi 3.8, tapos pagdating sa Mexico, Pampanga, naging 3.6. Tapos pagdating sa Abante, sabi 3.6. Ano yung unang ulat ng Manila Bulletin na 3.8? Pero pareho lang ng 500 pakete, 1 kilogram each. Baka na yung unang report, yung nag-report, nalenlen siya. I'm not alluding to something. Bahala kayo. I'm just asking, di ba, SOJ, ano ba talaga? 3.8 o 3.6? If you stick with 3.6, o baka nagkamali lang ang Manila Bulletin. Nalenlen. Hindi marunong magmat. Ayun, sabi ko kanina, di ba, whole of nation approach to curb illegal drugs. President Marcos Jr. stressed on Thursday the need for a whole of nation approach to ensure the country will be rid of proliferation of illegal drugs through prevention, treatment, rehabilitation, and law enforcement. Ano yan? Holistic approach. Ibig sabihin, mapiprevent, matitreat natin yung mga addict, marirehabilitate sila, at law enforcement, makukulong ang mga seller, ang mga nagdadala ng illegal na kontrabando. Hindi yung tutumba. Alam niyo na. Quote, we must take a whole-of-nation approach to seriously curb the proliferation of illegal drugs. This includes prevention, treatment, rehabilitation, and law enforcement to ensure that we implement the Philippine anti-illegal drug strategy and eradicate this health and social menace. Tingnan nyo. Health and social menace. Alam nyo yung ibig sabihin ng menace? Yung parang sakit. Si Dennis the Menace, ano yan? Makulit. No? Pang-asar. Sakit. Ganyan. Menace ka nga eh. You are a menace to the society. No? Para kang cancer. Ganun. Once and for all, he said in his message delivery by Health Undersecretary Abdullah Dumama Jr. during the 4th anniversary of the DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center in San Francisco. San Francisco! Agusan del Sur. May Mexico, Pampanga. May San Francisco, Agusan del Sur. Ayos palang mga lugar sa atin, stateside. Di po ba? The President noted that these strategies to address the problem also entail cooperation between the government and the private sector. Very good, no? Whole of the nation approach. Prevention, treatment, rehabilitation, and law enforcement equals no CHR. Tama, mali, di ba? RN 2 cents. Yung apat na yan equals no CHR. No Hontiveros. No Makabayan Black. Ito pa. Aside doon sa mga pinagbabawal na gamot, idadagdag na rin natin ito. Kay Pangulong Marcos pa rin ito. Manila Bulletin. Marcos, no let up in campaign versus rice smugglers and hoarders. Ulat po yan noong September 29. No?
Marcos said this as he led the distribution of rice to beneficiaries in the Dinagat Islands on Friday. In his speech, the president reiterated that the Philippines has no problem regarding the supplies of rice. So inulit-ulit, walang problema sa supply ng rice. Bakit tayo mag-i-import? Kung kailan mag-aanihan, saka mag-i-import. Di ba maling-mali yan? Kaya nga kasi tama ang Pangulo eh. Marami ang mga naka-embed ng mga tiwali sa kanyang departamento. Maraming mga naka-embed ng mga tiwali, hindi lang sa DA. Biruin mo, currently nag-aanihan, tapos mag-i-import kayo ng bigas. Sinong inutil? Sinong gago? Diba? But said, smuggling and hoarding are making the price of the staple grain go up. Wala tayo sanang problema sa presyo ng bigas kung hindi dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas at dahil sa laganap na smuggling at saka hoarding. O ayan, we won't have a problem with the price of rice, but it suddenly shot up due to smuggling and hoarding. O. According to the president, smugglers and hoarders are manipulating the market by illegally importing sack of rice and keeping them until the price of the staple increases. Biruin nyo, kaya nga di ba may nahuli sa Zamboanga? At ito mamaya malalaman nyo, meron pa. Hindi naman talaga tama yon. At ang manipulasyong ginagawa ng mga smuggler, mga hoarder at iba pang nagsamantalang negosyante ay nakakasira sa ating kabuhayan. O ayan na po, di ba? Walang let up sa campaign versus rice smugglers and rice hoarders. At ang sabi pa nga ni speaker na basa ko sa mga smugglers na yan, your days are numbered. Bakit? Kasi minamadali po nila yung batas na parang papalitan po yung RA 10845 o yung Economic Sabotage Anti-Agricultural Smuggling. Ha? Papalitan po nila yan kasi certified urgent ng Pangulo. Merong counterpart na Senate bill, tapos sabi nga po, yung Senate bill na yun, saka yung itong sa House bill, magsasamahin yan to either replace or repeal or amend the RA 10845. Pero matindi po ang parusa. Ang ganda po. That is very good. Talagang may pangil ito. The only thing is the implementation. Di ba yung nirereklamo ni Chis Escudero, yung remember yung vlog natin na sabi niya illegal daw yung ginagawa ng Pangulo. Nagrereklamo pa siya na wala daw na pakukulong ng mga smuggler kasi daw either inaayos na o kulang ang mga dokumento pagdating sa korte kaya nadidismiss. Bakit kulang sa dokumento? Bakit nyo pa hinuli? Alam nyo na yung tinupunto ko. Di ba? Yung bang sabi ni Rapi Tulfo, ano ba yun? Nakatanggap na kayo ng sako-sako? Hindi po sakong bigas ang laman. Alam nyo na. Pang Pegasus. Di ba, RN 2 cents? Ito po, latest. Philippine News Agency, BOC, SUS, dinimanda rice importers following Bulacan warehouse raid. Remember this? Remember, yung ibang mga warehouses dyan na pinuntahan nila Speaker Erwin Tulfo at Mark M. Bierga? Baka ito na po yun. Yung 7 warehouses. The BOC said it has filed 4 agricultural smuggling cases against the rice importers who connected with a warehouse in Bulacan that was previously raided. Yun na nga yun. That was previously raided daw eh. The Bureau Action Team Against Smuggling o yung batas group nila, the BOC Anti-Smuggling Arm, filed the case on Friday. Lawyer William Balayo, the acting director of the BOC Legal Service, at the Sunday News Forum in Quezon City. Ito po sabi. Ito po iyong mga ni-raid noong August 24 sa Bulacan, and pardon me po kung hindi ko po mapapangalanan iyong mga akusado. Nonetheless po, we are happy to state that ito pong pinailan po natin ng cases, 3 po dito ay iyong economic sabotage. Ayan. Ngayon, Mr. Balayo, sana hindi po magkatotoo yung sinasabi o hindi maulit yung sinasabi ni Chis Escudero at ni Cynthia Villar na nagkakaareglohan na nawawala na yung mga dokumento incomplete pagdating sa korte kaya nadadrop ang kaso. Sana naman may maipakita kayo matapos hanggang sa huli
ang justice. Kasi ang justice hindi matapos hanggat walang final ang korte. Yung pagkakadrop ng kaso, hindi po finality yun eh. Meron lang po kayong demerit dun eh. Para sa akin ha, hindi po ako abogado. Pero ang gusto po namin, no, hindi ako gagamit ng taong bayang card. Ang gusto po namin na sumusuporta sa gobyernong ito ay makita itong mga sinasabi nyong apat na pinailan nyo ng anti-smuggling, no? Makita namin sa korte at nagbigay ng tamang desisyon ng korte. Di ba sabi nga, innocent until proven guilty. So, antayin natin. Pero dapat umusad. Dumating sa korte yung hinatulan sila, the gravel has sounded, whether guilty or not. Ganun po. Hindi yung sasabi na naman ng DOJ, wala eh. Kulang ang dokumentong pinasa ng BOC. At the first place, paano nyo nasabing illegal yan? Paano nyo nasabing bawal yan, economic sabotage, kung sa una pa lang, ang mga dokumento ay insufficient? Di po ba? Magtataka na kayo. So kung totoo man ito, kung ito hindi uusad na naman sa korte dahil kulang na naman ng dokumento, ang isinabit ng BOC, ay alam nyo na. Moro-moro. At di kaya, tama si Rapi Tulfo at sila Cynthia Villar at Chis Escudero. Nagkaareglohan na lang. Hindi ko po ito ginadjudge na mapupunta doon. Ang gusto natin, matuloy-tuloy ito when the gravel sounded at the court, whether they are guilty or not. Yan. While the 3 cases are considered large-scale, one case was not able to meet the 10 million threshold and was degraded to a violation of Customs Modernization Act, Tariff Act, although it also falls under agricultural product smuggling. Okay. Balayo assured that the BOC, under the leadership of Commissioner Rubio, is trying its best to stop all kinds of smuggling. Correct. But the problem is, mapapanagot nyo ba sila? Mapapakulong nyo ba? Based doon muna sa RA 10845 penalties na the maximum is 20 years. Di po ba? Kasi talagang mahirap po yung rice smuggling dito sa ating bansa at lalo na din po na hindi po namin trabaho talaga yung hoarding. Pag-aralan ninyo. I-improve nyo yung sarili ninyo. Kaya nga kayo tinagura ang customs I-include ninyo, Commissioner Rubio, maghanap ka ng mga expert that will train your people. Na magreklamo. Huwag mo nang idahilan yan na hindi namin alam ang hoarding. You go for it. Ganun ang mga Pilipino. Dito nga experience lang, di ako magyayabang sa inyo. Sasabihin niya, mga Pilipino magagaling, masisipag pa. Makikita mo, maski na hindi alam ang trabaho, they are willing to do it, to learn from it. Di ba? Kasi dagdag kaalaman yan. Huwag mong i-downgrade ang sarili mo. Dapat i-upgrade mo. Yung paghuhuli po ng hoarding, pero sa pagbubukas po natin ng mga bodega, nakita po natin ngayon, yung mga bigas na sa tingin namin ay baka hindi hinohoard po. Di mag-imbestiga. Di po ba? Nang siopaw naman, huwag ka na magdahilan ng ganyan. Hindi tamang dahilan yan para sa akin. Do what can you do? Do your best. You are not working for this kind of people. You are working for the benefits of the Philippines, for the benefits of the Filipino people, the majority. Kasi sawang-sawa na po kami. Di pa ang naapektuhan kaming mga consumers. Ito pa sabi niya, we can only act on smuggling cases, not hoarding, and they do something about it. Commissioner Rubio, paalalahanan mo nga itong itong acting director of the BOC Legal Service. Alam ko siguro itong si Rubio, abogado rin ito Pero what we need now is a positive note. Even though this is a positive, bigla kang nag-downgrade Do it. If you cannot do it, then get out of there. Huwag mo kami bigyan ng ang ganda-ganda ng oras na bigla mong pababagsakin ng aming moral. Ibig ba sabihin, pag hindi mo na kaya, hindi ko na didemanda Hindi ko alam ang hoarding. Ba't ka pa nandyan? Di po ba? Pasensya naman po, Commissioner Rubio at Mr. Balaya ha. Ako po ay Balayo, sorry po. Pero may suggestion lang po, akin lang po. William, Bill na lang, Bill. Mr. Bill Balayo. Commissioner Rubio. Kinokomentahan ko kayo, pinapalakpakan nga kita. Sige, good job. But don't tell us that you cannot do this hoarding. Pag-aralan nyo po, imbestigahan nyo, i-research nyo.
Maghingi kayo ng tulong. Kung pwede kayong manghingi ng tulong sa mga judges natin, sa mga brilliant minds like JPE, E.S. Bersamin, and others, do it for the sake of the Filipino people. Para po, itong mga to, no? Kasi sasabihin na, hindi, mag-hoarding na lang ako kasi hindi naman pala nila alam to eh. Hindi na alam itong sistema natin. Complicated itong hoarding. Oh, dito na lang tayo, hindi tayo mag-smuggle. I-hoard lang natin. Eh di ba ganun pa rin? May ginagawa pa rin silang mali na naapektuhan ang taong bayan. Tapos bibigyan mo kami ng ganitong statement, kasi talaga pong pahirap itong ganito. Hindi po namin trabaho talaga yung hoarding. Eh sino pala? Sino? Kung hindi nyo trabaho, pasa nyo sa iba. Kasi kung hindi nyo papasa, magkukunwari kayong alam nyo, wala, uupuan nyo lang yan. It will not go forward. Baka bumagsak lang sa korte yan, dismiss. Di po ba? Look for a group of people or people na may alam dyan. Ipasa nyo ang trabaho. Kasi ang gusto ng Pangulo, walang let up sa rice smuggling and hoarding. Kasama nga ang hoarding. Tapos sasabihin mo, hindi nyo trabaho ang hoarding? The hell with that. Commissioner Rubio, ano nangyari dyan? Di ba ang ganda na eh? Ang ganda na bigla mong papasukan ng ganong hoarding? No, I don't buy it. Pasensya naman po mga kababayan. No? Ako pinapalakpakan ko ang BOC ngayon. Ang MBI o DOJ, sige, trabaho yan, trabaho. Di ba, ang laking tulong? Ilang bayan na ang binigyan ng libreng 25 kilos ng bigas ng presidente? O ngayon, yung nandyan sa Bulacan, kunin nyo rin yan. Di po ba? Patunayan nyo na eh. Kaya nga sinabi nyo, pinailan nyo na ng kaso eh. Ibig sabihin na patunayan nyo na illegal yung ginagawa nila. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi nyo porte ang hoarding, then give it to somebody else. Para mapabilis ang kaso. Diba? We want result right now. We want do it now. Urgent yan. Oh, di ba? Ang galing mag-demand din. Pasensya naman po kasi mga kababayan, nakakasawa naman. Kawawa ang ating bansa, lalo na ang mga mamamayan. Di ba? Hindi na tayo umangat, yung iba lang piling-pili lang ang gumaganda ang buhay. Minsan, kailangan pa nilang lumabas ng bansa, mag-OFW, yung ating mga modern heroes. Tapos ang pamilya nandoon, ang mga anak, kung meron man nandoon. Miss na nila kung sino man po yung magulang nila na nasa abroad. Di ba? Ang hirap nung ganun. Mahirap eh. Parang never ending. Parang hindi totoo yung kanta ng yung gulong. Sana bukas na sa ibabaw naman. Di ba yung huling-huli? Sana bukas na sa ibabaw naman. Oh. Di ba yung luha? Yung dulo lang. Yung gulong ng, diba sabi na, gulong daw eh. Pero nangyari sa atin, na-stuck tayo, yung iba nandun, nagpapakamayagtag dun. Yung karamihan nasa baba, hindi na gumulong. For how many years? How many, decades? 30? 40? 40 years? 50 years? Diba? It's about time. Let's do it for the sake of our nation and for the sake of our race, the Filipino nation. The Filipino race. Para naman po, hindi na lang puro ayuda, utang ng utang ng gobyerno, sasabi ng makabayan black. Hindi, ayuda. Sa kakaayuda, ayun, tinamad na ang tao, nagkaroon na ng mga vices. Gawin nyo ng paraan niyang Commissioner Rubio, pero palakpak po sa inyo, ang galing nyo po. No? Yung mga illegal na gamot, magkano yun? 7.6? No? 76 million sa NAIA. 3.6 billion yung sa Mexico at Subic. O ayan, may pinala na silang kaso. 'Di ba? O maganda yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? At least sumusuporta ang Pangulong Marcos, 'di ba? Sabi niya, walang let up sa pagtugi sa mga smuggler at hoarders. And whole of the nation approach to combat illegal drugs. O, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.